Ako si Marlon. Oo, ako ulit ito. Isang sundalo, mapagmahal na asawa at ama sa aking mga anak. Hindi ako pogi, pero madiskarte. Wala kasi akong ibang hangad para sa pamilya kundi makahon sa kahirapan pagdating ng panahon. Kaya tara, samahan niyo ko at ikikwento ko sa inyo ang pangalawang araw ng aking biyahe. Bago nga pala ako magkwento, gusto ko munang i-shoutout ang mga bashers ko. Bakit pa daw ako namamasada? Sundalo na daw ako. May nagsasabi naman, di ba bawal yan dahil sundalo ka? Ang iba naman nagsasabi na itigil ko na daw ang pagiging kasundo o joyride rider. Ito lang ang masasabi ko sa inyo. Walang masama sa trabahong marangal at kumakayod para sa pamilya. Ang masama ay ang panay mo ang higa at kulang ka sa gawa. At ang pinakamasama ay ang humihingi ka ng awa sa iba para mabigyan ka ng konting biyaya. Tinamaan ka ba? Magtrabaho ka. Hindi panay mo ang panghusga. Kaya ako, sipag lang. Walang imposible sa taong may pangarap sa buhay. Hindi nga maganda ang bungad sa akin ng araw na ito kasi nabutas ang gulong ng aking motor. Napakaliit. 200. Kaya agad ko nang dinala sa vulcanizing shop para makabiyahe. Sa gulong, ilan yung dapat na hangin ng gulong? Ha? Wala ka 29 yan. Buti na lang at high-tech at mabilis ang pagbulkit nila dito ng gulong. Mahalaga kasi sa akin ng oras, sayang din kasi ang kita. Alauna na nga ng hapon, ako nakabiyahe pero okay lang. Ang importante, nakabiyahe pa rin ako. Okay na rin yung ganito, at least naagapan agad. At habang naghihintay nga ako ng booking, stretching muna para kahit saan ako mapadpad, prepare ang mga buto-buto ko. At ayan na nga, nag-umpisa na ang biyahe ko. Siyempre, hindi mawawala ang pagiging friendly natin sa kapwa natin kasundo. At hanggang nagtuloy-tuloy na nga ang aking biyahe mula hapon hanggang gabi. At iba-iba rin talaga ang ugali ng pasahero na makakasalamuha mo. Merong palabiro at meron ding mataray. Ganun pa man, kailangan nating maging kalmado at magalang pa rin. Kahit gabi na nga, hindi pa rin nawawala ang pagiging good vibes ko. Kahit pagod na sa biyahe at inaway pa ako ng pasahero ko. Yan o. Tara na. At kung may pasahero tayong tinutoyo, may pasahero din tayong palabiro. At good vibes din ang dala tulad natin. Kaya na-starstruck talaga ako kay ate. Maganda na, masayahin pa. Kaya nakakawala talaga ng pagod kung ang mga pasahero mo ay tulad nila. Ngayon ko siya nag-joyride. First time nito mag-joyride. Eh sabi ko, yung shower cap pinasuot mo sa ulo niya, pati mukha. dito sa mukha. Ito lang po. Bakit shower cap mo? Si Sadness. Dito mo. Dito mo. Pinag-trip up ko dito. Hawas ito. Yan, ganyan tama. Haluto ko po. Ito yung ano yung page nyo. Nilabas ang paging kano. Kaya ate niya, pinag-iba yung kapatid niya, yung shower cap daw ilagay sa mukha. Kasi first time mag-book ng joyride. Sige, antayin ko yung vlog mo. Pag ako dito Panoorin mo muna yung vlog ko na iba. Ang cute talaga ni ate, lalo na yung mga pang killer smile niya. Nag-enjoy talaga ako sa kwentuhan at pagiging joker ni ate. Muntik ko patuloy nakalimutan pati pagbiyahe. Ibigay yung gamit namin. Kalimutan na yung gamit. Dapat is tuloy. Bayad lang. Salamat Salamat sa pag-join. Kaya dito na nga rin ako kumain ng hapunan, at least dito only rice at only sabaw. Kaya nabusog talaga ako ng todo, kaya magdahan-dahan na ako pa uwi. Magpagasolina muna ako para bukas ready to biyahe na naman ulit. At habang nasa biyahe, may kasabay ako pa uwi.
pagapang nga lang. Gapang nating dalawa. Gapang pa uwi. Ito yung literal na gapang pa uwi. Walang pasahero. Layo na lang gapang namin, literal yan. Anong oras na, Kap? Oras na. Madaling araw na. Alauna na. Alauna na madaling araw. Kailangan namin matulog. Ano ba? At ang ganap dito, wala pa rin akong pasahero hanggang sa nakauwi. Kaya hanggang dito na lang. Salamat sa pagsama. Hanggang sa muli.